Heto na, bistado na ang grupong nasa likod ng paid impeachment ni VP Sara. Big evidence nilabas na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay kapanig ng masa. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni kapanig ng masa at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nakifeed yung kanyang papansin na ugali. Ayon, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Master Judea. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Master Judea mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Master Judea. Ipagpatuloy natin. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Ayun naman tindira. Sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects. So projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yun. Sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Halimbawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Yung pati yung abstaining, mapaparusahan yun eh. Unfair. Na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nakifeed yung kanyang papansin na ugali. Ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi Kumbaga parang lahat ng sinasabi ni Claire Castro nonsense. Kaya si Auntie Claire galit na galit kay BP Sara. Ikaw naman kasi BP Sara kung makabasag ka naman kay Auntie Claire. pag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. So, sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. Kaya nga yan yung sinasabi ko No, parang nakakahiya naman kasi yung ginagawa nito. Kasi sa totoo lang, ang dami-dami namang mga spokesperson pero hindi naman ganyan. No, meron pa nga nagsabi, parang balahura naman yung spokesperson. Diba? Ginawang vlog Alam naman natin, vlogger yun. No, parang talagang ginawa lang talaga siyang sandata, no? Tagapagsalita. Hindi siya tagapagsalita ng ng palasyo tagapagtanggol. Kumbaga ikaw ang magiging abogado namin, ikaw ang didepensa sa amin. Sa lahat na magiging banat sa amin, babanatan mo rin. 'Di ba? Kasi uulitin ko, ang trabaho naman talaga ng spokesperson yung talagang sabihin kung ano ang plano ng ating gobyerno, kung ano ang gagawin sa Pilipinas, kung ano ang magagandang plano, di ba? Kung ano ang mga kaso kay Auntie Claire, kung ano-ano mga pinagsasasabi,
Duterte, 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 Duterte. Tapos may mga ibang, pagpalagay natin, may mga ibang topic na pag-uusapan. No? Isisingit pa rin. Duterte, 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 Duterte. Hindi talaga mawala sa ano niya. Hindi mawala sa pagsasalita niya. Tapos bumabanat ka, banat dito, banat doon, banat dyan, banat yan. Hindi si Banat Bay, ha? Idol natin yan. Sinasabi lang natin si Auntie Claire, banat dito, banat dyan, banat dito, banat doon. Diba? Nakakasawa eh. Layo ng ginagawa niyang trabaho bilang spokesperson. Napapanood ka ng buong mundo. Eh. Siyempre, napapanood dyan eh. Kaya tuloy para tayong lumalabas na kahiya-hiya. Hindi ba pwedeng kahit man lang sa isang araw, huwag mong pansinin yung mga Duterte? Pwede ba kahit sa isang araw, ibalita mo naman sa amin bilang spokesperson, ipamahagi mo naman sa amin ang mabuting balita tungkol sa palasyo. Ay, nako. Mahirap to. Naku, hirap na. Kala ko taga-takip. Sinabi ni BP Sara, kawawa ang bansa. Kay Auntie Claire, sa ginagawa ni Auntie Claire, sasabihin naman ni Auntie Claire, mas kawawa ang bansa sa'yo. Para kasi parang naging mahadera ang usapan, no? Diba? Para siyang nakikipagbatuhan ng salita sa kapitbahay, nakikipagsigawan, nakikipagbardagulan. Diba? Parang nawalan ka ng breathing, samantalang may label ka ng palasyo sa likuran mo. Hindi ba pwedeng yung trabaho talaga ng spokesperson yung gawin mo, tapos kung ikaw nasa vlog ka, doon mo nalang birahin ng mga Duterte kung gusto mong birahin. Diba? Parang kasi nakakahiya naman yung ganun. Parang wala namang breathing, diba? Parang may narinig yung low battery. Oh. Sino pa naman hindi manggigigil kay BP Sara? Kahit na sabihin natin kasimple-simple lang na sinasabi niya, talagang maaasar yun. Sa totoo lang talaga sa nangyayaring patutsadahan ni BP Sara at ni Auntie Claire, talagang ako nakikita ko kung sino yung naiinis talaga eh. Si Auntie Claire talaga eh. Kasi si BP Sara talaga, stay put lang eh. Hindi mo nga nakikitaan na parang naiinis yung pagmumukha ni... Hindi mo nga makikitaan na naiinis yung mukha ni BP Sara. Talagang relax lang siya. Ngingitian niya lang. O sabihin naman yun, nagtatago lang yan. Pero sa totoo lang, nasaktan niya ako. Sa dami ng ibinabato sa mga Duterte. Di ba? Alam natin, kayang-kaya nilang gawin. Di ba? Oo, yun. So, alam niyo mga kababayan, kapag ikaw, kapag ang isang aso, hindi ka niya pinahulan or lumapit sa iyo, ibig sabihin, there is something. Kilala ka dyan sa bahay na yan. Kasi kung hindi ka niya kilala, kung hindi ka nila kaibigan, at hindi ka nakakapasok dyan sa bahay nila, talagang kakagating ka niya, no? si Franco Mobanta at kasama niya si Bongbong Marcos Jr. at marami pang iba, may video na pinaghanda pa siya and all that. Tapos tatanggi mo na hindi kaibigan. Samantala, Sabi pinakita ni Auntie Claire, no? Ito, ano to? pinupukol naman niya na
pwede naman magpa-picture, di ba? At saka yung picture naman ni Mabanta sa kanila, sa mga Duterte, hindi naman yung as in close talaga. Walang akap, walang akbay, walang ano, yung tipong akbay na, tropa tayo, pre. Parang gano'n. Hindi ho ba? So doon pa lang, mga kababayan, durog na. Ha? Basag na si Claire Castro. So nabalik po tayo dito kay VP Sara. No? So ito po kasi, nagsalita na si VP Sara Duterte. Nasa daig si VP Sara ngayon para bumisita kay Mayor Andy. At syempre, doon siya nagsalita ngayon. Kasi wala siyang tiwala sa mga mainstream media sa Pilipinas eh. At napansin nyo naman, nagpapa-interview lang yan si VP Sara sa Manateros at sa SM9. So ngayon, syempre, hindi sasagot. At sinungaling, mula umpisa hanggang mawala yan sa mundo, sinungaling. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Kapanig ng Masa at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Master Judea. Talagang binasag na naman ni BP Sara si Auntie Claire, kaya tuloy piko na si Auntie Claire kay BP Sara. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.